Sa simula ng drama, nagsisimula ang kwento sa ating babaeng bida na si Yensu, na iniwan ng kanyang mga magulang sa isang ampunan dahil sa kanyang malubhang sakit dahil wala silang perang panggasto sa kanyang gamutan. Pero dito ay kinuha siya ng kanyang lola mula sa kanyang mga magulang. Pagdating niya sa edad na 18, pinalitan ni Yensu ang kanyang pangalan at nangako sa sarili na balang araw ay magsisimula siya muli upang mabigyan ang kanyang lola ng magandang buhay, isang mas maayos na buhay. Pagkatapos nito, sumama si Yensu sa kanyang mga peking magulang upang makilala ang mga magulang ng kanyang nobyong si Jayan. Doon, naging mapagduda ang ina ni Jayan sa kanyang mga magulang. Kaya sinabi ni Yensu sa kanila na palagi siyang nakatira, kasama ang kanyang lola, dahil ang kanyang mga magulang ay nagpunta sa ibang bansa. Hindi nila gaanong kilala siya, at sa parehong oras, tinawagan siya ng kanyang assistant at ipinaalam na tinanggihan ang kanyang proposal na maging host na nalaman din ng kanyang karibal. Pinuto ni Yensu ang tawag at sinabing nagsisimula pa lamang ang laro. Hintayin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. Sa susunod na eksena, pinapagalitan ng husto si Yensu ng kanyang boss dahil bumaba ng malaki ang ratings ng kanyang show ngayon na isa na siyang anchor. Kaya pinaaalis siya ng kanyang boss at sinabing kung hindi tataas ang rating sa susunod na linggo, huwag na siyang pumasok pa sa trabaho. Kinagabihan, ibinigay ni Jayan kay Yensu ang personal na numero ng isang sikat na celebrity upang makuha niya ang interview nito at dahil dito ay maaaring tumaas ang ratings ng show ni Yensu. Nang makita ang lahat ng ito, labis na natuwa si Yensu at dito ay nagbahagi sila ng isang matamis na halik. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan nalaman ni Yensu mula sa kanyang kumpanya ang tungkol sa plant shop ni Jayan. Matagal nang gustong kunin ng kanyang kaibigan ang interview ni Jayan pero palagi niya itong tinatanggihan. Kaya isang araw ay pumunta si Yensu sa shop sa dahilan na naghahanap siya ng trabaho. Doon, hindi siya nakilala ni Jayan at hindi niya maintindihan kung sino siya, kaya direkta niyang tinanggihan ang interview. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin si Yensu sa kanya at binigyan siya ng isang napakalumang koleksyon ng botanics na kanyang pinag-aralang mabuti dahil alam niyang labis na mahilig si Jayan sa mga lumang koleksyon ng botanics. At bilang kapalit ng regalo ni Yensu, binigyan din siya ni Jayan ng isang flower gem na dating ginagawa ng lola ni Yensu para sa kanya. Nalaman ni Jayan ang tungkol sa hilig niyang ito mula sa isang artikulo. Nang makita ito, labis na humanga si Yensu sa kanya. Kinabukasan, iniisip ni Yensu si Jayan at kasabay nito ay nakatanggap siya ng mensahe na tinatawag siya para sa interview. Pumunta siya sa kumpanya nito kung saan nalaman niyang si Jayan ay anak ng may-ari ng Baijin Group at siya rin ang vice principal. Lubos siyang nagulat dito. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Yensu at nagsimula siyang lamigin ng husto. Pagkakita ni Jayan dito, agad niyang ipinapatay ang aircon ng silid. At literal, napaka-iconic ng eksenang ito dahil ang lahat ng naroon ay nagsimulang mainitan. Naging miserable ang lahat dahil sa sobrang pagpapawis. Pagkatapos ng meeting, niyaya niya si Yensu na mag-lunch. Pero sa parehong oras, nahimatay si Yensu dahil sobrang hina na ng kanyang katawan. Dinala siya ni Jayan sa ospital, kung saan nalaman na may mataas siyang lagnat at inalagaan siya ni Jayan ng mabuti. Dahil sa labis na pag-aalaga niya sa kanya, nahulog ang loob ni Yensu kay Jayan at dito rin ay nagsimula na rin siyang magkagusto sa kanya. At sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang pinapalalim ang kanilang relasyon. Isang araw, ipinakilala ni Jayan si Yensu sa kanyang ina bilang kanyang nobya. Ngunit agad siyang pinaalis nito para sa isang gawain at sinabi kay Yensu na abala siya kasama ang kanyang mga kaibigan at sa susunod na lang sila mag-uusap. Naging kakaiba ito para kay Yensu, ngunit kahit ganoon, umalis na lamang siya nang hindi nagsasabi ng anuman. Kinabukasan, tinawagan siya ng ina ni Jayan upang makipagkita sa isang restaurant kung saan isinama rin niya si Mie na malapit nang magsimula ng sarili niyang negosyo. Buong oras ay siya lamang ang nagsasalita at si Yensu ay hindi man lang nakapagsalita kahit isang salita. Pagkaalis nito, sinabi ng ina ni Jayan na ang isang babaeng hindi makahanap ng lugar para sa sarili niya kahit saan ay mahihirapang mag-adjust at ang ganoong babae ay hindi talaga bagay sa kanilang pamilya kaya dapat na niyang hiwalayan si Jayan. Pagkarinig nito, nakaramdam ng kakaiba si Yensu at habang tinatanggihan ang sinabi nito, sinabi niyang mahal na mahal niya si Jayan. Kasabay nito, labis din niya itong nirerespeto. Nagsusumikap din siya ng husto sa kanyang buhay upang makatayo sa sarili niyang mga paa at patutunayan niya na kaya niyang maging isang independenteng babae. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinabi ng ama ni Jayan na makipagtulungan sila sa Shan Company. Ngunit mariing tumutol si Jayan dito dahil ang may-ari ng kumpanyang iyon ay may maraming kaso ng korupsyon.
Dito naman, si Insu ay nag-host ng kanyang show at pagkatapos nito ay tinawagan siya ng ina ni Jayan upang makipagkita sa isang lugar. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang pumunta roon kung saan may itatayong bagong gusali. Pagdating doon, sinabi ng ina ni Jayan na pumili siya ng isang flat, ngunit biglang dumating si Jayan at isinama siya palayo. Pareho na silang nasa plant shop ni Jayan, kung saan sinabi ni Jayan na ang show na gusto niyang i-host ay kaya niyang alisin ang kasalukuyang host at siya ang gawing bago. Ngunit mariing tumanggi si Insu at sinabi na makakamit niya ang posisyong iyon sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling sipag at kakayahan. Pagkatapos nito, sabay silang kumain at nagkaroon ng napakagandang oras. Kinabukasan, nagdala si Insu ng regalo para sa ina ni Jayan, ngunit hindi ito nagustuhan ng kaibigan ng ina ni Jayan. Nang makita ito, ibinalik ng ina ni Jayan ang regalo kay Insu. Nalaman ni Insu mula sa kasambahay ng bahay ni Jayan, kapag may hindi nagustuhan ang kaibigan ng ina ni Jayan, tuluyan na rin itong hindi magugustuhan ng kanyang ina. At ganoon din ang ginawa nito sa unang nobya ni Jayan. Kinabukasan, pumunta si Insu sa tennis court kasama ang ina ni Jayan at ang kaibigan nito, kung saan nalaman niya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Miss Kao, na asawa ng may-ari ng isang napakalaking kumpanya. Gusto ng lahat na magkaroon ng matibay na koneksyon sa kanya sa anumang paraan. Dito, nagsimulang isipin ni Insu na para mapabilib ang ina ni Jayan, si Miss Kao ang makakatulong sa kanya, kaya naman siya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa opera house kung saan madalas pumunta si Miss Kao, at matapos makita ang kanyang pagsayaw, inimbitahan siya ni Miss Kao na sumali sa isang kompetisyon. Ikinuwento ni Insu ang lahat tungkol sa kanyang sarili, na nagtatrabaho siya sa isang show na malapit ng mag-interview ng mga makapangyarihang kababaihan, at dito ay naging mapagduda si Miss Kao at umalis nang hindi nagsasabi ng anuman. Kinabukasan, pumunta si Insu sa kanyang direktor at ibinigay ang ideya na sa halip na mga celebrity, dapat ay mga makapangyarihang kababaihan ang i-interview sa show, at pumayag naman ito. Ngunit dito, hiniling ni Insu sa kanya na isumite muli ang kanyang aplikasyon bilang host. Pumunta siya kay Miss Kao at inimbitahan ito sa kanyang show. Sinabing maaari itong maging napakagandang paraan upang ipromote ang kanyang opera competition at pumayag naman si Miss Kao. Sa sandaling magsimula ang show, naging napakaganda ng unang episode kasama si Miss Kao. Nang makita ito ng ina ni Jayan at ng kanyang mga kaibigan, sinimulan nilang purihin si Insu. Pagkatapos nito, inimbitahan sila ni Insu na dumalo sa susunod na show at pumayag silang lahat na lalo pang nagpahanga sa ina ni Jayan. Unti-unting naging napakasikat ang show ni Insu at ang mga celebrity na mismo ang nagsimulang makipag-ugnayan sa kanya. Nang makita ang kanyang matagumpay na buhay, nainggit sa kanya ang dating host ng kanyang show na si Sose. Kinagabihan, pumunta si Jayan upang makipagkita kay Insu at binigyan siya ng isang cute at magandang kwintas. Kinabukasan, napanood ng lahat sa TV si ama ni Jayan na nagpuputol ng ribbon kung saan naroon din ang tunay na ama ni Insu. At sa parehong oras, tinanong siya ng ama ni Jayan tungkol sa lugar na iyon. Kaya sinabi ni Insu na doon matatagpuan ang baryo ng kanyang lola, na ngayon malaki na ang ipinagbago. At doon natin makikita ang tunay na ama ni Insu, na may salon, kung saan pinag-uusapan niya ang kanyang panganay na anak, at nakikipagkita sa nakatatandang kapatid ni Insu na si Lin, na malapit ng ikasal. Nagtatrabaho rin si Lin sa isang shop, kung saan may isang lalaking nagsimulang magpakita ng hindi magandang asal sa kanya. Malakas niya itong sinampal, kaya napunta siya sa police station. Pagkatapos siyang ihatid pa uwi ng kanyang nobyo na si Dao mula sa police station, labis siyang pinagalitan ng kanyang mga magulang, kaya nakipaghiwalay siya sa kanya. Ngunit wala siyang sinabi sa kanyang mga magulang tungkol dito. Sinabi rin niya na aalis siya para sa isang business trip. Kinabukasan, dumiretso siya kay Insu at sinabi na naputol na ang kanyang kasal, kaya kailangan niyang tumira muna sa kanya ng ilang araw. Sakto namang dumating si Jayan kay Insu at nang makita si Lin, nagtanong siya tungkol dito. Nagsinungaling si Insu at sinabing pinsan lamang niya ito at nang marinig iyon, labis na nasaktan si Lin. Agad na pinaalis ni Insu si Jayan at dinala si Lin sa isang hotel kung saan sinabi ni Lin na itinuturing pa rin niya siyang kapatid. Ngunit umalis si Insu at sinabi na siya lang ang nag-iisip ng ganoon. Habang nasa daan, patuloy na naaalala ni Insu ang lahat kung paano noong bata pa siya. Kapag lagi siyang inaapi ng ibang bata, ang kanyang kapatid na si Lin ang laging nagtatanggol sa kanya. At pagkatapos, isang araw ay pinapunta siya ng kanyang lola upang tumira kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit pagdating pa lamang niya roon, napansin niyang ang kanyang mga magulang ay nag-aalala lamang para kay Lin, hindi para sa kanya. Wala silang ibinigay na kahit anong pansin kay Insu.
Nang matapos ni Yinsu ang kanyang pag-aaral sa high school, sinabi ng kanyang ama na hindi na siya magpapatuloy sa pag-aaral dahil hindi nila kayang pag-aralin ang dalawang anak na babae ng sabay. Pagkarinig nito, nagsimulang umiyak at sumigaw si Yinsu na mula pagkabata hanggang ngayon, hindi siya kailanman humingi ng anuman sa kanila at lahat ay ibinigay nila kay Lin. Ngunit kahit ganoon, ngayong gusto niyang mag-aral, hindi nila siya maaaring pigilan. Pagkarinig nito, malakas siyang sinampal ng kanyang ama at tumakbo si Yinsu papunta sa kanyang lola at sinabi ang buong katotohanan na hindi na siya babalik pa sa kanyang mga magulang kailanman. Lumipat ang eksena at sa kasalukuyan, tinawagan ni Giant si Yansu sa kanyang flower shop at ipinakita ang isang halamang bulaklak, sinasabing minsan lang itong namumulaklak sa buong buhay nito at iyon ay sa gabi pa. Upang mamulaklak, kailangan itong dumaan sa maraming paghihirap, ngunit kapag ito ay namulaklak, ito ang pinakamarilat. Pagkarinig nito, naalala rin ni Yansu ang sarili niyang kwento. Nagsumikap din siya ng husto sa kanyang buhay upang makarating sa kinalalagyan niya ngayon at makamit ang posisyong ito at balang araw ay mamumulaklak din siya ng pinakamarilat. Pagkatapos nito, nagsimulang kausapin ni Giant si Yansu tungkol kay Lin at tinanong kung imbitahan niya rin ito sa kasal. Ngunit mariing tumanggi si Yansu at sinabing hindi naman sila ganoon kalapit. Sumunod, umalis si Lin sa hotel at lumipat sa ibang lugar, at habang ibinabalik ang pera ni Yansu, sinabi niya na umalis na siya sa hotel at sa totoo lang ay labis siyang nasaktan sa naging asal ni Yansu. Talagang nasaktan siya ng husto. Dito, nang malaman ng mga magulang ni Lin ang tungkol sa kanyang hiwalayan, hinanap nila siya at direktang pumunta sa tirahan ni Yansu. Ngunit sa parehong oras, dumating din ang mga magulang ni Giant upang bumisita sa bahay ni Yansu. Pagkakita ni Yansu sa kanyang tunay na mga magulang, labis siyang natakot at agad niyang pinauwi ang mga magulang ni Giant sa pamamagitan ng isang dahilan. Pagkaalis nila, nagkita si Yansu at ang kanyang tunay na mga magulang, at doon ay nagalit sila ng husto nang malaman na ikakasal na siya at wala silang alam tungkol dito. Mariin ding sinabi ni Yansu na ang kanyang pamilya ay nagsisisi dahil sa kanya, at nang marinig ito, lalo pang nagalit ang kanyang ama at hinanap ang address ni Lin. Ibinigay ni Yansu ang lahat ng detalye sa kanila. Samantala, nakipagkita si Lin sa kanyang mga magulang at nagsimulang humingi ng tawad, ngunit tumanggi pa rin siyang umuwi. Doon niya nalaman mula sa kanila na ikakasal na si Yansu, ngunit hindi nito iniimbitahan ang pamilya. Agad na pumunta si Lin upang kausapin si Yansu, ngunit doon ay nakilala niya ang mga peking magulang ni Yansu. Dumating din si Yansu at sinabi kay Lin na mahal niya si Giant, na siya lang ang nag-iisang mahalaga sa kanyang buhay, at mahal na mahal din siya ni Giant. Dito, ayaw talaga ng ina ni Giant ng isang babaeng galing sa mahirap na pamilya, kaya sinabi ni Yansu ang lahat ng kasinungalingang iyon dahil ayaw niyang mawala si Giant. Pagkarinig nito, umalis si Lin matapos sabihing hindi niya hahayaang mapunta siya sa maling landas. Ibig sabihin, tiyak na may mangyayaring problema. Kinagabihan, tinawagan si Yansu ng kanyang ina at sinabing tiyak na pupunta sila sa kanyang kasal. Kinabukasan, pumunta si Yansu upang bisitahin ang kanyang lola at habang ibinabalita ang tungkol sa kanyang kasal, sinabi rin niya na gustong pumunta ng kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang lola na huwag siyang mag-alala dahil pipigilan niya ang mga ito. Ngunit lalo itong nagpalungkot sa kanya dahil si Yansu mismo ang tumanggi na pumunta ang kanyang lola sa kasal dahil hindi nito kakayanin ang mahabang biyahe. Pagkakita ni Yansu ng parehong floor jam sa refrigerator, napaiyak siya at mahigpit na niyakap ang kanyang lola, sinabing balang araw ay isasama niya ito sa kanyang tabi. Kinabukasan, binigyan ni Giant si Yansu ng isang napakagandang singsing. Matapos itong isuot, sinabi ni Yansu na kailangan pa niyang magsumikap ng mas lalo at umabante pa upang maging mas matatag at madaling maayos ang lahat. Pagdating sa opisina, ipinakilala siya ni Giant sa kanyang kaibigang si Lin, nakakabalik lamang mula sa ibang bansa. Matapos ang kanyang pag-aaral, dumating siya upang magtrabaho sa kumpanya nito, at nakita ni Yansu na nag-uusap silang dalawa, kaya nag-message siya kay Giant upang makipagkita sa kanya. Nasabi na rin ni Giant kay Lin na malapit na siyang magpakasal. Kinabukasan, pumunta si Yansu sa isang cooking class kung saan kinausap niya si Lin upang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sinabi rin niya na siya ang fiancé ni Giant at nang marinig ito, labis na nagulat si Lin. Sinabi nitong matalik siyang kaibigan ni Giant at nakiusap kay Yansu kung maaari siyang maging bridesmaid, na agad namang pumayag si Yansu. Sa susunod na eksena, ikinasal sina Giant at Yansu, kung saan pareho silang napakaganda at kahanga-hanga ang itsura. Sa reception, nakita ni Yansu ang kanyang propesor, na ginamit niya sa pagsisinungaling sa pamilya ni Giant, na nagsabing ang kanyang ama ay isang propesor na nagsasagawa ng research, at para sa kasinungalingang iyon ay kinuha pa niya ang kanyang libro.
Sa buong party, patuloy niyang iniisip kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng lahat ang katotohanan. Ngunit kahit papaano, agad na napaalis ni Insu ang propesor mula sa party. Matapos ang party, nag-message si Lin kay Jayan at tinawag siya upang makipagkita. Pagdating ni Jayan doon, sinubukan niya itong akitin at malinaw na makikita kung gaano niya ito kagusto. Ngunit sinabi ni Jayan na siya ay kasal na at mahal niya si Insu at pagkatapos ay umalis na siya. Pinapanood ni Insu ang lahat ng ito mula sa malayo. Pagkatapos nito, pumunta silang dalawa sa London para sa kanilang honeymoon at pagbalik nila ay binisita nila ang lola. Doon nalaman ni Insu mula sa kanyang mga kaibigan na may brain tumor ang kanyang ama at labis siyang nagulat. Kinabukasan, magkasamang pumunta sa palengke ang lola at si Jayan, kung saan sinabi ng lola kay Jayan na napakabait ni Insu at kung sakaling makagawa man siya ng kahit maliit na pagkakamali, sana ay mapatawad niya ito. Sa kabilang banda, iniwan ni Insu ang pera para sa gamutan ng kanyang ama sa kanilang gate at umalis na roon. Pagkatapos nito, dinala ni Jayan si Insu sa isang lugar at habang binibigyan siya ng regalo, sinabi niyang maaari na siyang magbukas ng sarili niyang opisina roon. Samantala, habang nagtatrabaho si Lin, may nahulog na bagay sa kanya kaya nasugatan ang kanyang balikat. At pumunta siya sa ospital upang magpatingin kung saan naroon ang dati niyang kaibigang si Dr. Yu. Pagkakita sa kanya, naalala niya kung gaano niya ito nagustuhan noong panahon ng kanilang pag-aaral. Ngunit si Dr. Yu ay labis na nagkagusto kay Insu noon. Kaya naman sa kasalukuyan, hiniling niya na tawagin si Insu at tinawagan din siya ni Lin papunta roon. Pagdating ni Insu, medyo nalungkot si Dr. Yu nang makita ang lahat dahil nag-asawa na siya at siya ang una niyang minahal. Pagkatapos nito, pumunta si Insu sa apartment ni Lin at inilipat siya sa ibang lugar dahil napakaliit at marumi ng kanyang tinitirhan. Ngunit tumanggi si Lin nang malaman niyang si Dr. Yu ay lilipat sa katabing apartment. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at lumipat doon. Ibig sabihin, may iba talaga siyang iniisip. Dito, nalaman ng mga magulang ni Dao na bumili ng bagong shop ang mga magulang ni Lin na malamang ay binili gamit ang perang ibinigay ni Dao, kaya sinubukan niyang kausapin si Lin. Ngunit nakablock na ang kanyang numero, kaya dumiretso siya sa opisina ni Insu upang hanapin siya. Ngunit hindi siya pinapasok doon, at kasabay nito ay nakita niya sina Insu at Dr. Yu sa isang cave. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas doon. Pagkatapos, dinala siya ni Insu sa ibang lugar at malinaw na sinabi na wala siyang kinalaman kay Lin. Ngunit sinabi ni Dao na naibigay na nila ang pera para sa kasal. Dahil dito, nangako si Insu na ibabalik ang pera sa kanya. Ngunit tumanggi si Dao at sinabing si Lin ang gusto niya, kung hindi ay pupunta siya araw-araw sa harap ng opisina ni Insu at gagawa ng eksena. Sinabi ni Insu na gawin niya ang gusto niya at umalis na. Pagkatapos nito, pumunta si Insu kay Lin at sinabi ang lahat tungkol kay Dao at pinayuhan siyang lumayo rito. Samantala, hiniling ni Jayan na alamin ang lahat tungkol kay Dao dahil nagiging kahina-hinala na rin siya. Kinabukasan, narinig ni Insu sina Jayan at ang kanyang ina na pinag-uusapan ang isang lalaking nagngangalang Hao na siyang dahilan kung bakit mukhang balisa si Jayan. Kaya tinanong ni Insu ang isa sa kanyang mga kaibigan at nalaman ang lahat tungkol kay Hao, na mahal nito ang kanyang yumaong asawa at kasalukuyang inaalagaan ng mabuti ang kanyang biyenan na may malubhang karamdaman. Pumunta si Insu upang makipagkita sa kanya. Pagkakita na gumagawa ito ng putik na pagkain, kinabukasan ay nagluto si Insu ng pagkain para sa kanya at dinala ito roon. Sa una, hindi siya pumayag at sinubukan pa siyang saktan, ngunit maayos siyang pinakalma ni Insu at nagsimulang maglaan ng oras kasama siya. Inalagaan din niya ito ng mabuti, kaya unti-unting nagustuhan ng matandang babae si Insu, at nang makitang masaya ang kanyang biyenan, naging masaya rin si Mr. Hao. Pinasalamatan pa ni Mr. Hao si Jayan para dito, dahil napakaganda ng pag-aalaga ni Insu sa kanyang biyenan. Samantala, isang kasamahan ni Insu sa opisina na si Xu ang nakakuha ng balita tungkol sa isang peking kasal, kung saan napansin din niya ang mga peking magulang ni Insu sa isang larawan. Matapos malaman ang lahat, kinausap niya ang mga ito at gumawa ng plano kasama sila. Pagkatapos, tinawag ni Xu si Insu sa kanyang show bilang isang guest, at naroon din ang peking ama ni Insu. Pagkakita sa kanila, naunawaan ni Insu ang lahat, na balak siyang ilantad ni Xu sa araw na iyon. Ibig sabihin, malapit nang mabunyag ang ating bida. Ngunit biglang nagsalita ang lalaking iyon sa harap ng lahat at sinabing magkamukha lamang ang mukha niya at ang ama ni Insu. Sinabi rin niyang hindi niya kilala si Insu at ngayon lang niya ito nakilala. Dahil dito, labis na nagalit si Xu. Sa sandaling iyon, binuhusan ni Insu ng tubig si Xu at umalis.
Alam na niya na darating talaga ang araw na iyon, kaya inihanda na niya ang lahat ng maaga. Matalinong babae. Kinabukasan, nakipagkita si Shu kay Yansu at pinagalitan siya ng husto. Ngunit biglang nakita ni Yansu si Jayan doon at may sinabi siya kay Shu na lalo nitong ikinagalit, kaya malakas niya siyang sinampal. Pagkakita nito, agad na pinasuspindi ni Jayan si Shu. Ngayon, nagsimula si Yansu bilang news anchor at nang makita siya sa TV, naging masaya ang lahat. Dahil dito, binigyan siya ng ina ni Jayan ng isang napakagandang kwintas. Kasabay nito, dumating ang nakababatang kapatid ni Jayan na si Cheng at sinabi sa lahat na sa susunod na linggo ay gaganapin ang kanyang horse riding competition. Ngunit walang pumansin sa kanya at dahil dito ay nagalit siya at umalis. Kinabukasan, may balita mula sa paaralan ni Cheng na muli siyang nasangkot sa gulo. At sinabi ng ina ni Jayan kay Yinsu na ayusin ang usaping ito. Pumunta si Yinsu sa paaralan ni Cheng at nagsimulang humingi ng paumanhin sa magulang ng kabilang bata at tinanong si Cheng kung ano talaga ang nangyari, ngunit hindi siya pinansin nito at umalis na lamang. Pagdating ni Yinsu sa bahay, sinabi ng mga magulang ni Jayan na ipapadala nila si Cheng sa ibang bansa sa isang boarding school. Dito, mariing tumutol sina Jayan at Yinsu at sinabing bata pa siya at kailangan ng pagmamahal mula sa kanilang lahat. Ngunit naroon si Cheng at narinig ang lahat, at pakiramdam niya ay ipinapadala siya sa ibang bansa dahil kay Yinsu. Kaya sinabi niya na noong wala si Yinsu, mas maayos ang lahat at mas maraming oras ang naibibigay ni Jayan sa kanya. Sa huli, nangako si Yinsu na kung titigil siya sa pakikipag-away, hihilingin niya kay Jayan na maglaan ng oras para sa kanya. Sumunod, binigyan si Yinsu ng kanyang direktor ng assignment na i-cover ang isang malaking kumpanya at pagkatapos nito ay nakilala niya si Zhao. Nauna niyang nakilala 6 na taon na ang nakalipas nang siya ay nagbibigay ng interview at si Zhu naman ay nagsasalita tungkol sa medical research. Nagkita rin sila noon sa parehong cave at palagi siyang hinihikayat ni Zhu na magpatuloy. Sa kasalukuyan, ikinuwento niya kay Yinsu ang tungkol sa kanyang kumpanya at hiniling na ipakilala siya kay Jayan upang makapag-usap sila tungkol sa investment. Hiningi muna ni Yinsu na ipakita niya ang kanyang report. Pagkatapos nito, sinabi ni Jayan kay Yinsu na isama rin si Lin sa hapunan. Dinala ni Yinsu si Lin sa hapunan at sinabi rin sa kanya na magsalita ng kaunti lamang na hindi niya kailangang magsalita ng marami sa harap ni Jayan at naging maayos ang kanilang hapunan. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat si Yinsu kay Lin sa pagtulong sa kanya at sa hindi paggawa ng anumang eksena. Kinabukasan, pumunta si Yinsu upang panoorin ang horse riding ni Cheng, kung saan nahulog siya habang nagpa-practice at malubhang nasugatan ang kanyang paa. Sa ospital, sinabi ng ina ni Jayan sa tagapag-alaga at kay Yinsu na alagaan siya at umalis na. Ngunit pag-alis niya, itinapon ni Cheng ang lahat ng gamit at sinabihan si Yinsu na umalis doon. Sinabi niyang umalis na siya dahil pakiramdam niya ay nangyari ang lahat dahil kay Yinsu. Ngunit hindi umalis si Yinsu at nanatili lamang doon. Kasabay nito, pumunta si Lin sa ospital upang makipagkita kay Dr. Yu, kung saan inanyayahan niya itong magtanghalian kasama siya. Naroon din ang kanyang mga kaibigan at nagsimula silang magpakilala sa isa't isa. Dito, ipinakita ni Yinsu kay Cheng ang video ng kanyang practice at pinuri siya ng husto, sinabing mukhang seryoso siya habang sumasakay na isang napakagandang bagay. Pagkarinig nito, naging maganda ang pakiramdam ni Cheng. Kinagabihan, pumunta si Jayan upang makita si Cheng, kung saan nalaman niya mula kay Yinsu na sinadya ni Cheng ang pagkahulog habang nagpa-practice upang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya. Sinabi rin niya na gusto lamang ni Cheng ng oras, kasama ang pamilya at ng kanilang pagmamahal, kaya hindi nila siya dapat ipadala sa ibang bansa sa ngayon. Sinabi ni Jayan na ipapaliwanag niya ito sa kanyang mga magulang at narinig lahat ito ni Cheng. Kinabukasan, malapit nang mapromote si Lin sa kanyang kumpanya, ngunit dahil sa mababa niyang edukasyon, hindi ibinigay ng kanyang manager ang promotion. Dahil dito, labis siyang nalungkot. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Dr. Yu at sinabi na nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya humingi siya ng tulong sa matematika at pumayag naman ito. Samantala, kasama ni Yansu si Cheng, kung saan maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Ipinakita ni Yansu ang mga drawing ni Cheng sa kanyang mga magulang at ipinaliwanag na talagang kailangan niya sila at nais lamang niyang makasama ang kanyang pamilya. Nang maunawaan ng kanyang mga magulang ang sinabi ni Yansu, nagsimula silang maglaan ng mas maraming oras kay Cheng at dahil dito ay naging napakasaya niya. Kinagabihan, binigyan ni Jayan si Yansu ng isang cute na kotse at sinabi na sa kanyang buong dedikasyon at pagsusumikap, narating niya ang puntong ito at naging isang matagumpay na anchor. Pagkatapos, binigyan niya siya ng isang matamis na halik sa noo.
Sumunod, nakipagkita si Yensu kay Zhu at tinanggihan ang alok nito nang malaman niyang nagpapatakbo ito ng isang shell company at niloloko ang mga investors sa kanilang pera. Pagkarinig nito, natawa si Zhao at sinabing pareho lang sila. Sinabi rin niya na alam niya ang tungkol sa tunay na pamilya ni Yensu at binantaan siya na kung hindi siya tutulong, isisiwalat niya sa lahat ang tungkol sa kanyang mga tunay na magulang. Pagdating ni Yensu sa bahay, ibinigay ng kanyang ina ang responsibilidad ng kaarawan ni Chang sa kanya at umalis. Agad na nagsimulang maghanda si Yensu para dito. Samantala, nakita ni Lin si Giant sa isang cave, kung saan naparami ang kanyang inom. Nang makita ito, dinala siya ni Lin pauwi. Kinabukasan, humingi ng tawad si Giant kay Lin tungkol sa nangyari kagabi. Dito, dumating si Zhao sa bahay ni Yensu na nagpapanggap bilang kaibigan ng ina ni Giant at muling sinimulang i-blackmail si Yensu. Labis na nagalit si Yensu, binuhusan siya ng tubig, at sinabi na hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ito dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Ngunit kinabukasan, muling pumunta si Zhao sa bahay ni Yensu at nakipagkita kay Giant. Sinabi niya kay Giant na isa siyang napakalapit na kaibigan ni Yensu at si Yensu mismo ang nag-imbita sa kanya. Napilitan si Yensu na magsinungaling kahit ayaw niya. Sabay-sabay silang kumain ng tanghalian at pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Zhu tungkol sa kanyang kumpanya at sa mga magulang ni Yensu. Sinabi niya na matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa mga ito at matagal na silang magkakilala. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga magulang ni Yensu. Sinubukan siyang pigilan ni Yensu, ngunit hindi siya tumigil. Sinabi pa niya na sinabi raw sa kanya ng ama ni Yensu ang tungkol sa ama ni Giant. Tahimik na pinakinggan ni Giant ang lahat at sinabi na kung maganda ang proyekto, tiyak na mag-invest sila dito. Pagkatapos nito, umalis si Zhu habang muling binabantaan si Yensu na sinasabing iisa lamang ang kanyang kondisyon. Gabi na noon, at sinabi niyang kung hindi siya papayag sa kanyang hinihingi, ilalabas niya ang lahat ng katotohanan sa harap ng lahat at ilalantad siya online. Tinawagan pa niya si Yensu ng gabing iyon, ngunit nanatiling matatag si Yensu sa kanyang desisyon. Kinabukasan, pumunta si Zhao sa opisina ni Yensu at nagsimulang sumigaw na nalulugi na ang kanyang kumpanya at kung wala siyang gagawin, hindi niya siya patatawarin. Sakto namang makita ni Zhao si Lin doon kaya agad siyang tumakas. Pagkatapos, nagpasalamat si Lin kay Yensu sa pagbibigay sa kanya ng pera para sa kanyang pag-aaral at sinabi na mula ngayon ay poprotektahan niya ito. Pagkatapos nito, tinawagan si Yensu ng kanyang ina at pinapunta siya sa isang hall. Doon, nakita niya ang kanyang mga magulang kasama si Zhao, at sinabi nito sa kanila ang buong katotohanan bago umalis. Nagsimulang sumigaw ang ama ni Yensu at sinabing nagpakasal siya kay Giant sa pamamagitan ng pagsisinungaling na isang napakalaking kasalanan at isisiwalat niya ang lahat sa pamilya ni Giant. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Sinabi ni Yensu na nakamit niya ang lahat sa pamamagitan ng matinding pagsisikap at hindi niya hahayaang masira ito ng ganoon kadali. Sinabi rin niya na naiinggit lamang sila dahil napunta sa kanya ang lahat imbes na kailin dahil hindi naman nila siya pinansin noon. Dahil dito, lalo pang nagalit ang kanyang ama at tuluyang pinutol ang kanyang relasyon sa kanya at kailin. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Yensu kay Zhu na ibibigay niya ang pera sa kanya, ngunit sa isang kondisyon, hindi niya isasali ang kanyang pamilya sa lahat ng ito. Pagkatapos, pumunta si Zhu upang maglaro ng golf kasama si Giant. Sa susunod na eksena, kahit papaano ay nakumbinsi ni Yensu si Giant na mag-invest at sinabi ni Giant na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat. Kinabukasan, tinawagan ni Giant si Zhu at naglagay ng dalawang kondisyon para sa investment. Una, gusto niya ng 6% na kita at pangalawa, ibibigay niya ang pera ng paunti-unti sa loob ng 3 buwan at pumayag naman si Zhu. Ibinigay ni Giant ang sarili niyang pera sa halip na pera ng kumpanya. Pagkatapos, makalipas ang 4 na buwan, nalaman ni Yensu na naaresto si Zhu dahil sa isang money scam. Sa katunayan, nalaman na ni Giant noon pa na isa siyang manloloko, kaya sinabi niyang ibibigay niya ang pera ng hulugan. Pagkatapos nito, nagkwento si Yensu kay Giant gamit ang pangalan ng ibang tao, na sinasabing may kaibigan siyang nagpakasal sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Kaya ba nilang manatiling masaya at magkasama? Dapat ba niyang sabihin ang buong katotohanan sa kanyang asawa? Tumanggi si Giant at sinabing hindi dahil maaari nitong sirain ang kanilang relasyon. Pagkarinig nito, naunawaan ni Yensu na kung sasabihin niya ang totoo, masisira rin ang kanyang relasyon. Sa susunod na eksena, makikita natin sa isang party na nakilala ni Lin si Jung. Doon, napansin din niya si Giant at gumawa siya ng inumin para rito, kapareho ng dating ginagawa ng kanyang nakatatandang kapatid para kay Giant. Upang pagselosin siya, nagsimula siyang maging sobrang malapit kay Zhang.
Ngunit pag-alis ni Zhang, sinabihan siya ni Jayan na itigil na ang lahat ng iyon. Hindi naman siya pinakinggan ni Lin. Pagkatapos, nagsimulang makipag-usap si Jayan kay Yuan, at sa parehong oras ay dumating si Insu sa party mula sa kanyang set. Dinala siya ni Yuan upang magpalit ng damit. Sa totoo lang, sinadya ni Insu na magsuot ng ganoong damit upang makausap si Yuan. Alam niyang si Yuan ay dating isang napakasikat na reporter, at binigyan pa niya ito ng regalo na mailumang larawan nito. Nang makita iyon, labis na humanga si Yuan. Lumabas silang dalawa, kung saan hiniling ni Jayan kay Yuan na magpa-interview sa show ni Insu at pumayag naman ito. Samantala, nalasing si Lin at nagsimulang magsuka. Dumating si Jayan at binigyan siya ng gamot para sa hangover at sinabi sa kanyang assistant na ihatid siya pauwi, kung saan biglang nahulog ang bracelet ni Lin at nang makita iyon, naalala ni Jayan ang nakatatandang kapatid ni Lin. Kinabukasan, may business meeting si Jayan kasama sina Zhang at Yuan, kung saan pareho silang hindi handang makipag-deal sa kanya. Ngunit kahit papaano ay nakumbinsi niya sila na maayos niyang magagawa ang trabaho at sinabing magugustuhan ng mga tao ang kanilang partnership. Hindi nagtagal, ang footage mula sa party kagabi ay nagpaangat ng malaki sa kanilang share prices. Gayunpaman, hindi pa rin sila handa at sinabing maghahanap na lang sila ng ibang kumpanya na pag-investan. Sa huli, napilitan sina Zhang at Yuan na kumpirmahin ang deal. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Jayan kay Insu at binigyan siya ng isang kwintas, sinabing dahil sa kanya nangyari ang lahat. Samantala, pumunta si Hao sa ospital ni Dr. Yu, at nagsimulang akusahan siya na siya ang nag-udyok kay Lin na makipaghiwalay sa kanya. Agad ding dumating si Lin at sinubukang ipaliwanag sa kanya na itigil na niya ang lahat ng ito, kung hindi ay hindi ito magiging mabuti para sa kanya. Sa parehong oras, nahulog ang kanyang bag at nang makita ang librong nasa loob nito, sinimulan siyang tawaging walang pinag-aralan ni Hao. Malakas siyang sinampal ni Lin at sa sandaling iyon ay dumating si Dr. Yu at pinigilan ang kanilang away. Kinabukasan, tinawagan ni Jayan si Yen Su upang makipagkita sa kanyang plant shop sa gabi dahil kaarawan ng ating bida na si Yen Su at may inihahanda siyang sorpresa para sa kanya. Ngunit sa parehong oras, tinawagan siya ni Lin at diretsyong binanggit ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid na wala na sa mundo, na dati ring naging nobya ni Jayan. Pagkarinig nito, iniwan ni Jayan ang lahat at agad na pumunta kay Lin. Doon, umiyak siya at sinabing nabubuhay siya sa buhay ng kanyang kapatid dahil labis siyang nalulungkot. Habang paalis na si Jayan matapos marinig ang lahat, binantaan siya ni Lin na iinom ng sleeping pills. Kinuha ni Jayan ang mga pills mula sa kanya at sinimulang alagaan siya. Samantala, patuloy na naghihintay si Yansu sa kanya, ngunit hindi siya dumating. Lumalim na ang gabi at saka pa lamang nakauwi si Jayan. Nagsinungaling siya kay Yansu at sinabing hindi siya nakapunta dahil sa isang business meeting. Pagkatapos nito, naalala niya ang oras na nakahandusay ang bangkay ng kanyang dating nobya sa harap niya at siya ay sinusubukang pakalmahin ang sarili at si Lin. Kinabukasan, isang napakalaking corporate deal sa pagitan ng Jin Group at Sin Group ang malapit ng formal na isapubliko sa harap ng media. Ngunit bago pa mapirmahan ang kasunduan, inaresto ng pulis ang may-ari ng Shan Group. Dahil dito, labis na nabalisa ang ama ni Jayan dahil bumabagsak ang kanilang share prices. Sa parehong oras, dumating si Jayan at sinabi na siya ang nagpaaresto sa may-ari ng Shan Group dahil sa matinding korupsyon nito. Sinabi rin niya na nakahanap na siya ng ibang kumpanya para sa proyekto. Ipinaalam din niya sa kanyang ama na bubuo siya ng isang independent department kasama ang kanyang team upang hawakan ang proyektong ito nang walang pakikialam ng iba. At kung hindi ito papayagan, kukunin niya ang proyekto mula sa kumpanya at siya na mismo ang hahawak nito. Samantala, nagre-report si Yansu sa balita na ang Jin Group ay pumirma ng isang napakalaking kasunduan sa Xiao Group. Dito, nahuli ni Jayan ang isang senior employee ng kumpanya na sangkot sa korupsyon at sinabihan itong tahimik na mag-resign. Kinagabihan, pauwi na sina Jayan at Yansu nang dumating ang empleyadong iyon at sinubukang pakiusapan si Jayan na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Ngunit mariing tumanggi si Jayan at nagsimulang umalis. Sa sandaling iyon, kumuha ng kutsilyo ang empleyado at sumugod upang saktan si Jayan. Agad na pumagit na si Insu upang iligtas siya at tinamaan ng kutsilyo ang kanyang kamay. Agad na hinuli ni Jayan ang lalaking iyon. Samantala, pumunta si Jayan upang makipagkita sa ama ni Lin na nangakong tutulungan siya sa proyekto. Sinabi rin nito na alagaan niya si Lin at dito naman ay umiinom si Insu kasama si Lin, ibig sabihin ay kasama ang kanyang kapatid. Sa mga panahong ito, labis na nag-aalala si Insu dahil sa kilos ni Jayan.
Kaya ipinaliwanag sa kanya ng kanyang kapatid na marahil ay ganoon siya dahil sa trabaho, na posibleng na-stress din ito at magiging maayos din ang lahat, kaya hindi na siya dapat mag-alala. Samantala, dinala ni Jayan si Lin sa kanyang apartment kung saan sinubukan ni Lin na maging malapit sa kanya at lapitan siya. Ngunit sa parehong oras, nalaman ni Jayan na pinirmahan na ng ama ni Lin ang kontrata ng proyekto, kaya iniwan niya ito at umalis. Doon na unawaan ni Lin ang lahat na inaalagaan lamang siya ni Jayan dahil sa kontrata. Dahil dito, labis siyang nagalit. Pagkarinig ng lahat ng ito, lubos na nabigla si Ansu. Kinagabihan, pag-uwi niya, tinanong niya si Jayan tungkol sa lahat ng ito. At dito, mga kaibigan, nabunyag ang pinakamalaking sikreto. Inamin ni Jayan ang lahat at sinabi na totoo ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ansu kung bakit siya nagsinungaling. Naglabas si Jayan ng isang file at ipinakita ito sa kanya, sinasabing hindi lang siya ang gumawa noon. At sa file na iyon, mga kaibigan, naroon ang kumpletong impormasyon tungkol kay Ansu mismo. Sinabi niya na nagsinungaling din siya para mapangasawa siya, lalo na tungkol sa kanyang mga magulang. Ngunit kahit alam niya ang lahat ng iyon, pinakasalan pa rin niya siya dahil alam niyang kaya nitong alagaan ang kanyang ina. Naunawaan ito ni Jayan dahil wala kay Ansu ang ugali ng mga mayayamang babae at gusto rin niyang umasenso gamit ang reputasyon ng kanyang pamilya. Kaya palagi niya itong tinutulungan. Pinangasiwaan pa niya sina Tao at Zhao para sa kanya upang hindi lumabas ang kanilang katotohanan. Sinabi rin niya na hanggang ngayon naniniwala siyang maaari silang mamuhay ng tahimik nang hindi inilalabas ang katotohanan. Ngunit sinira niya ang lahat. Pinapatunayan nito na ginamit lang nila ang isa't isa. Ngayon, napagtanto ni Insu na hindi siya kailanman minahal ni Jayan. Matapos malaman ang lahat ng ito, labis siyang nalungkot, tuluyang nadurog at umalis. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Jayan sa kanya at sinabing may napakalaking deal siyang darating sa loob ng 2 araw, kaya kailangan nilang magpanggap bilang isang perpektong mag-asawa. Kapag hindi siya makikipagtulungan, maaari niyang mawalan ng trabaho. Nang makita ang lahat ng ito, napaiyak si Ansu. Minahal niya ng buong puso ang lalaking ito, ngunit ginagamit lang pala siya, at ngayon ay binablackmail pa siya. Kinabukasan na ang launching ng proyekto. Hindi naging magiliw si Ansu sa kanya. Kinagabihan, muli siyang tinakot ni Jayan, sinasabing kung hindi siya kikilos ng maayos bilang kanyang asawa, tatanggalin niya siya sa trabaho. Sinabi ni Ansu na aakto siya ng maayos dahil kailangan niya ang trabaho. Sakto namang tumawag si Lin kay Jayan at nagbanta na kung hindi siya pupunta sa kanya, magpapakamatay siya. Agad na nagmadaling pumunta si Jayan sa kanya. Pagdating doon, sinabi niya kay Lin na kung tapos na ang kailangan niya, hindi na siya kailangang pumasok sa kumpanya. Kinabukasan, pumunta si Ansu sa isang auction kasama si Jayan, kung saan naroon din si Lin. Pinaupo ni Lin si Ansu sa tabi niya at kinausap siya ng napakaamo. Kinabukasan, labis na namiss ni Ansu ang kanyang lola, kaya pumunta siya upang bisitahin ito. Ngunit pagdating doon, nalaman niyang biglang lumala ang kalagayan ng kanyang lola at dinala siya ng kanyang mga magulang sa ospital. Agad na nagmadaling pumunta si Insu sa ospital at pinauwi ang kanyang mga magulang upang magpahinga. Pagkakita sa kalagayan ng kanyang lola, labis siyang umiyak at naisip na ginawa niya ang lahat para lamang mabigyan ito ng magandang buhay. Ngunit ngayon, hindi man lang maayos ang kalagayan ng kanyang lola. Dahil dito, nagpasya si Insu na hiwalayan si Jayan, lalo na't patuloy siyang pinahihirapan nito. Kasabay nito, tinawagan niya si Lin, ni-record ang kanilang pag-uusap, at sinabi rito na tumigil na sa pakikialam sa pagitan nila ni Jayan. Sumagot si Lin na napakalapit nila ni Jayan. Palagi siyang mananatili sa tabi nito at hindi siya mapipigilan ni Insu. Agad na ibinaba ni Insu ang tawag at sinabi kay Jayan na mas mabuti pang maghiwalay sila ng maayos. Kung hindi, kapag lumabas ang katotohanan tungkol kay Cheng at ang kanilang kontratang kasal, maaaring masira ang kanyang reputasyon. Naunawaan ni Jayan ang kanyang punto. Pagkatapos nito, umalis si Insu sa bahay at nagsimulang tumira muli sa kanyang dating apartment. Kinabukasan, pumunta siya sa isang law firm para sa ilang gawain at may nakakita sa kanya kasama ang kanyang divorce lawyer. Napagtanto nito na makikipaghiwalay si Insu at ikinalat ang balitang ito sa lahat. Sa sandaling nalaman ito ni Lin, agad siyang pumunta roon at, pagdating niya at makita si Insu, sinadya niyang maging malapit kay Jayan upang pagselosin siya. Nakita ito ni Insu at labis siyang nagalit kaya sinampal niya si Lin at sinabing, hindi pa nga tapos ang diborsyo namin. Napangiti si Jayan nang makita ito dahil inisip niyang nagsiselos si Insu. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jayan ang lahat kay Lin at umalis, sinasabing mas mabuting lumayo na siya sa kanya.
Sa kabilang banda, nagbitiw si Yinsu sa kanyang trabaho at humingi ng paumanhin sa mga magulang ni Jayan. Sinabi niya na hanggang sa maging pinal ang kanilang diborsyo, sasabihin niya sa lahat na umalis siya sa trabaho upang mag-focus sa kanyang negosyo para walang masisi kay Jayan. Samantala, nasa golf field si Jayan kasama si Mr. Hao na nagsabi sa kanya na tunay na nagmamalasakit si Yansu sa kanya at maaaring mahal nga siya nito. Sinabi rin nito na isa siyang napakabuting babae. Nang marinig ito, nakaramdam si Jayan ng kakaibang pakiramdam, isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Kinabukasan, pumunta si Dr. Yu sa bahay ni Yansu habang inaayos niya ang tubo ng tubig. Tinulungan siya nito at pagkatapos ay pumunta sa banyo upang linisin ang kanyang damit. Sa sandaling iyon, dumating si Jayan dala ang kasunduan ng diborsyo. Nang sabihin ni Yinsu na umalis siya, pumasok pa rin siya sa loob at nakita si Dr. Yu. Ipinakilala sila ni Yinsu sa isa't isa at iniwan sila ni Dr. Yu na mag-isa. Pagkaalis nito, nagdagdag si Jayan ng isang kondisyon sa diborsyo. Hindi dapat ipaalam ni Yinsu sa kahit kanino ang tungkol dito hanggat hindi niya pinapayagan dahil maaaring masira ang imahe ng kanilang kumpanya. Kinabukasan, nagkaroon ng botohan sa kumpanya ni Jayan upang gawin siyang miyembro ng board. Ngunit bumoto laban sa kanya ang kanyang ama at hinarang ang kanyang appointment dahil labis itong galit. Una dahil kay Cheng at pagkatapos ay dahil sa kasal ni Jayan. Bilang parusa, pinadala si Jayan sa malayong lugar upang tapusin ang isang natigil na proyekto ng kumpanya. Ibinuhos ni Jayan ang sarili niya sa trabaho roon, habang si Yinsu naman ay nakakuha ng trabaho sa pagbebenta ng mga produkto online sa pamamagitan ng live streaming. Sobrang sipag niyang nagtrabaho hanggang sa magkasakit siya. Dumating ang kanyang kapatid upang bisitahin siya at labis itong nalungkot sa kanyang kalagayan. Samantala, habang nagtatrabaho, natuklasan ni Jayan na ang lokal na manager ay nagsasayang ng inventaryo at nagnanakaw ng pera. Binigyan siya ni Jayan ng 3 araw upang maghanda ng maayos na ulat tungkol sa lahat. Kinabukasan, pinadalhan siya ng kanyang assistant ng link ng live stream ni Yansu. Nang panoorin ito ni Jayan, labis siyang nagulat, punong-puno ng komento ang mga tao, pinupuri ang kagandahan ni Yansu at hinahangaan siya. Habang binabasa ni Yansu ang mga komento, may ilan doon na agad nagpaselo sa kanya. Samantala, pumunta si Yansu upang bisitahin si Cheng na labis siyang namimiss. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Cheng na namimiss siya ng lahat at na pinadala ng ama ni Jayan si Jayan sa malayong lugar. Sinabi ni Yansu kay Cheng na tuwing namimiss siya, maaari niya itong tawagan kahit kailan. Napasaya nito si Cheng. Sa kabilang banda, napanood din ni Lin ang live streaming ni Yansu. Nagsimula siyang mag-post ng mga komento na sinasabing ang aakit daw ito ng mayayamang lalaki para lamang makuha ang kanilang pera. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang magkomento ng masasama, at nang makita iyon, napahinto sandali si Yansu. Pagkakahinto niya, pinapunta siya ng kanyang boss sa isang outdoor shoot. Habang nagbebenta siya ng mga produkto sa live stream, biglang dumating si Lin kasama ang ina ni Jayan at ang kaibigan nito upang insultuhin si Yansu. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sinabi ng ina ni Jayan sa lahat na siya rin ay yumaman sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, at ang kanyang manugang ay umaangat ng walang tulong ng iba. Ipinahayag niyang ipinagmamalaki niya ito. Pagkatapos ay umalis siya at sinabi pa sa kanyang driver na bilhin ang lahat ng produkto ni Yinsu. Samantala, sa panig ni Jayan, may isang lalaki na pumunta sa kanya upang humingi ng pera. Siya ang dati nilang manager na gumamit ng pera para sa sarili niyang gastusin at pagkatapos ay nawala. Sinabi niya kay Jayan na pupunta siya roon araw-araw upang singilin siya, na nag-iwan kay Jayan sa malalim na pag-iisip. Kinabukasan, ibinigay ni Yinsu sa lahat ang kanyang card at sinabing naroon ang lahat ng kanyang ipon sa buong buhay. Iminungkahi niya na gamitin nila ang kanilang mga talento upang magsimula ng bagong negosyo ng magkakasama. Sumang-ayon ang lahat. Nagsimulang gumawa ng maraming magagandang damit ang designer na babae, at isa pang babae ang nagsimulang mag-post ng mga reels habang suot ang mga iyon, habang si Yinsu naman ang humahawak ng lahat ng pagpaplano. Sa simula, kakaunti lamang ang likes ng kanilang mga reels. Samantala, pumunta si Jayan sa bahay ng kanyang partner at hiniling dito na mag-invest sa kumpanya bilang kasosyo. Ipinaliwanag niya na kahit hindi pa tapos ang proyekto ng kumpanya, maaari pa ring magamit ang pera. Pagkatapos nito, tinanong ni Jayan ang manager kung sino ang nasa likod ng lahat ng problemang ito. Nalaman niya na ito rin ang lalaking hindi dumalo sa botohan ng board meeting. Agad itong inireport ni Jayan sa kanyang ama. Samantala, nagpunta si Yinsu sa maraming tao upang humingi ng investment para sa kanyang trabaho, ngunit walang handang mag-invest.
Sa panahong iyon, nakilala niya si Zeng. Bagamat hindi ito nag-invest, nagbigay siya ng mahahalagang payo kung paano palagin ang kanyang negosyo. Sinabing kailangan niyang gawing kakaiba ang kanyang brand at nagmungkahi ng iba't ibang estratehiya na maaari niyang gamitin. Labis itong ikinatuwa ni Yansu. Mula kinabukasan, nagsimula siyang makipagtrabaho kay Zeng at nag-ayos pa ng isang professional brand shoot kasama ang isang kilalang kameraman. Buong puso siyang nagtuon sa kanyang trabaho at humanga si Zeng sa kanyang dedikasyon. Sakto namang nag-message si Giant kay Yansu at hiniling na makipagkita sa kanya. Sinabi niya na may mahalaga siyang business deal kasama ang pamilyang Bricks at dahil hindi pa pinal ang kanilang diborsyo, kailangan niyang umarte bilang kanyang asawa. Kapalit nito, babayaran niya siya. Kailangan ni Yansu ang pera para sa kanyang bagong negosyo, kaya pumayag siya. Samantala, isang lalaki na nagngangalang Lin ang tumawag sa isang tao at ipinaalam ang tungkol sa deal ni Giant. Ang taong nasa kabilang linya ay nag-utos na pigilan ang deal na iyon, kaya agad itong sinimulang trabahuhin ni Lin kinabukasan. Kinabukasan, matapos umalis ang mag-asawang Bricks, nagsimulang umiwas si Yansu kay Giant. Inalok niya itong ihatid pa uwi, ngunit nag-away sila sa daan at nagbatuhan pa ng masasakit na salita. Galit na bumaba ng sasakyan si Yansu at naglakad palayo at hindi siya pinigilan ni Giant. Kinagabihan, labis na na-miss ni Giant si Yansu at nag-text sa kanya, inaanyayahan siyang maghapunan. Tumanggi si Yansu at sinabing abala siya. Samantala, sinabi ni Giant sa kanyang ama na handa na niyang ibigay ang lupang iyon sa kumpanya at nang marinig ito, nagsimulang magsalita ang kanyang ama. Dumating ang kinabukasan. Ito na ang araw ng diborsyo ni Yansu at Giant. Ngunit ginugol ni Giant ang buong araw sa pagsubok na maantala ito. Pagdating nila sa registration office, sinabi ng babae roon na nag-expire na ang kanilang trial period. Palihim na labis ang saya ni Giant sa loob. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Giant sa bahay ni Yansu at narinig ang pag-uusap nila ni Fong. Inaaya ni Fong si Yansu na makipag-date, ngunit malinaw siyang tumanggi, sinasabing kasal pa siya at hindi pa pinal ang kanyang diborsyo, kaya ayaw niyang magkaroon ng relasyon sa iba. Sa sandaling iyon, napansin ni Yansu si Giant, naging hindi komportable at umalis. Kinabukasan, lihim na kinuhanan ng larawan ng abogado ang ilang mahahalagang file sa opisina ni Giant. Sa sumunod na araw, pinayuhan ng assistant si Giant na kung gusto niyang mapalapit muli kay Yansu, dapat niyang subukang makilala ang mga kaibigan nito. At kung lalaki ang isa sa kanila, mas makakatulong iyon upang maintindihan ang buhay nito. Samantala, ipinagtapat ni Lin ang kanyang nararamdaman kay Dr. Yu at binigyan siya ng 1 linggo para sumagot bago siya umalis. Kinagabihan, nakipagkita si Giant kay Dr. Yu at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon, humihingi ng tulong kung paano maibabalik si Yansu. Sinabi sa kanya na dapat siyang kumilos agad, at matapos marinig ang payong iyon, dumiretso si Giant sa bahay ni Yansu at nagsimulang ayusin ang mga bagay roon. Sinabi ni Yansu sa kanya na umalis, ngunit tumanggi siya. Sakto namang dumating si Lin kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkakita sa kanila, nagpasya si Giant na umalis. Kinagabihan, nang makita ni Giant ang mga larawan ni Yansu sa museo, kasama si Zhang, labis siyang nagselos at binili pa niya ang lahat ng nasa museong iyon. Pagkatapos makita ito, agad na pumunta si Zhang upang makipagkita kay Giant. Ngunit malinaw siyang binalaan ni Giant na asawa pa rin niya si Yansu at dapat itong lumayo sa kanya. Sinabi rin niya na galit siya sa mga babaeng sumisira ng tahanan ng iba. Samantala, nakipagsanib-puwersa ang abogado kay Mr. Lin at gumawa sila ng plano upang mangalap ng ebidensya laban kay Giant. Sa kabilang banda, nakipagkita si Giant sa kapatid ni Yansu na si Lin at inamin na tunay na siyang nahulog ang loob kay Yansu ngayon. Humingi siya ng tulong kay Lin at nangakong kapalit nito ay tutulungan din niya ito at si Dr. Yu. Pagkatapos, sinadya ni Lin na ipadala si Giant sa pagkikita ni Zhang at Yansu. Pagdating ni Giant, tiningnan niya ang business idea ni Zhang, tinanggihan ito, at nagsimulang magmungkahi ng sarili niyang plano kay Yansu. Nang makita ito, tahimik na umalis si Yansu. Sa ibang lugar, dinalhan ni Dr. Yu si Lin ng ilang makeup products na inorder niya para dito, at sa wakas ay inamin niyang nagsisimula na niya itong magustuhan ng labis. Nagulat si Lin, ngunit naging matamis ang sandali nang magbahagi silang dalawa ng isang banayad na halik. Kinabukasan, kinausap ni Lin at Yansu ang kanilang lola tungkol sa kanilang plano sa negosyo. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Yansu kay Lin na gusto niyang bumili ng bahay gamit ang sarili niyang pera upang maisama niya ang kanilang lola na tumira kasama niya. Kinagabihan, habang tinatalakay ni Yansu ang kanyang financial report, dumating si Tao, isang finance expert,
upang makipagkita kay Lin at tulungan silang suriin ang report ni Insu. Hiningi ni Tao ang report at matapos itong tingnan, sinabi niyang may malaking problema sa financial report. Ibinunyag din niya na ang kumpanya ni Giant ay napili sa shortlist, bagamat ang pinal na desisyon tungkol sa deal ay gagawin pa makalipas ang 3 buwan. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Yansu kay Giant sa lahat ng tulong nito. Sinabi naman ni Giant sa kanya ang tungkol sa isang brand competition at kung sasali siya, tiyak na mananalo siya. Idinagdag pa niya na mapapatunayan ito sa lahat na ang tela niya ang may pinakamahusay na kalidad. Nang makita ang pag-aalaga niya, unti-unting lumambot muli ang loob ni Yansu sa kanya. Naghanda si Yansu at ang kanyang team ng perpektong damit para sa kompetisyon. Kinuha rin niya si Tao bilang bagong accountant dahil nag-resign na ang dati, na labis na ikinatuwa ni Tao. Ngunit kinabukasan, nalaman ni Yansu at ng kanyang team na hindi sila natanggap sa kompetisyon dahil sa negatibong epekto na nakapalibot sa kanilang brand. Nang marinig ito ni Giant, nagsagawa siya ng isang interview at hayagang sinabi na ang nangyayari sa studio ni Yansu ay cyberbullying na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon. Nagbabala siya na magsasampa siya ng kaso laban sa sinumang sangkot dito. Ipinagmamalaki rin niyang sinabi, ang asawa ko ay isang napakalakas na babae. Alam kong kaya niyang harapin ang lahat. Sa susunod na eksena, sa event, ang ilang miyembro ng studio ni Yansu ay naglakad sa ramp, mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Ang konsepto ay ipakita kung tunay bang naipapasa ang kanilang tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Napahanga nito ang lahat. Binigyan ni Lin si Yansu ng pagkakataon na makausap si Giant. Ngunit paulit-ulit silang naabala ng ibang tao, kaya hindi sila makapag-usap ng maayos. Dahil sa pagkadismaya, tumayo si Giant at lumabas. Sumunod si Dr. Yu sa kanya, at naupo silang dalawa, nag-iinuman na parang magkaibigang matagal nang magkakilala. Samantala, labis na nalasing si Yansu kaya inihatid siya ni Lin pauwi. Ngunit habang nasa daan, nagpumilit si Yansu na pumunta sa bahay ni Giant dahil labis niya itong nami-miss. Sinabi pa niya na mula ngayon, iyon na ang kanyang tahanan. Kinabukasan ng umaga, nagising sina Yansu at Giant na gulat nang makita ang kanilang sarili na magkatabi sa pagtulog, habang sina Dr. Yu at Lin ay nakatayo sa labas at nagtatawanan. Sila ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Nang lumabas sina Yansu at Giant, nalaman nila ang totoong nangyari. Sina Dr. Yu at Lin ang naghatid sa kanila pauwi habang sila ay lasing, at sa buong gabi ay nagdulot sila ng napakaraming kaguluhan na halos mabaliw ang lahat. Nang marinig ito, labis na nahiya sina Yansu at Giant. Agad silang umalis at nagtungo si Yansu sa opisina. Pinahinto siya ni Giant, hiniling na manatili siya para sa almusal, at lumapit pa na parang hahalikan siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang dumating ang kanyang ina. Pagkakita sa kanila na magkasama, labis itong natuwa dahil iniisip niyang baka magkaayos na sila. Kinabukasan, pumunta si Giant upang magtanghalian kasama ang mag-asawang Bricks at inanyayahan si Yansu na sumama sa kanila. Sa harap ng mag-asawang Bricks, perpekto ang kanyang pag-arte at nananatiling magiliw ang kanyang ugali. Ngunit pag-alis nila, tinanong niya si Giant kung bakit siya ginagamit at kung bakit pa ito kumuha ng photographer para rito. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na dinala ng assistant ang lalaking iyon at sinabing nabura na ang lahat ng mga larawan. Sinabi ni Giant kay Yansu na may alam siyang may sadyang gumagawa ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Isang taong ayaw silang magsama at pilit silang pinaglalayo. Nangako siya na aalamin niya kung sino ang nasa likod nito. Inamin din niya na hindi peke ang nararamdaman niya para sa kanya at maaaring unti-unti na nga siyang nahuhulog dito. Kinabukasan, dumating sila sa isang bayan para sa isang cultural festival at naroon din si Giant. Pinagawa silang dalawa ng pagpipinta sa mga damit at napakaganda ng kanilang naging teamwork. Inisip ni Yansu na sinundan siya ni Giant roon, ngunit matapos makipag-usap sa mga taga roon, nalaman niyang taon-taon pala itong bumibisita sa lugar na iyon. Kinagabihan, nakita ni Yansu si Giant na nagpe-perform sa isang palabas at pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit siya pumupunta roon. Ipinaliwanag ni Giant na pumupunta siya roon upang tingnan ang isang botanical design. Kinabukasan, bumisita sina Giant at Yansu sa isang lalaki na nagngangalang Mr. Chu. Pagkakita sa kanyang mga disenyo, sinabi ni Yansu na gusto niyang pagsamahin ang mga ito sa kanyang mga damit upang makalikha ng isang bagay na maganda at kakaiba. Sa una, tuluyan siyang tumanggi. Pagkatapos, dinala ni Giant si Yansu sa isang babae na nagsabi sa kanila na hiwalay na si Mr. Chu sa kanyang asawa 3 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, muling pumunta sina Yansu at Giant upang kumbinsihin si Mr. Chu, ngunit wala pa ring nagbago.
Kalaunan, pumunta si Insu upang kausapin ang asawa ni Mr. Chu. Sa sandaling marinig ng babae ang pangalan ni Mr. Chu, labis siyang nagalit at umalis. Habang siya ay umaalis, may nahulog na isang pin, ang parehong pin na minsang ibinigay sa kanya ni Mr. Chu. Hindi nagtagal, agad na tumawag si Giant kay Yansu at sinabi na lihim na pumunta si Mr. Chu upang tingnan ang eksibisyon ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, pareho nilang napagtanto na may natitira pang pag-ibig sa kanilang mga puso. Kinabukasan, inimbitahan nila ang mag-asawa na magkita sa pamamagitan ng isang dahilan. Sa una, sinubukan nilang umalis nang makita ang isa't isa, ngunit ipinaliwanag ni Giant at Yansu kung gaano pa nila kamahal ang isa't isa. Unti-unting nagkaroon ng saysay ang kanilang mga salita, at sa wakas ay pumayag ang mag-asawa na muling magtulungan. Kinagabihan, sa isang pagtatanghal, humingi ng paumanhin si Giant kay Yansu at nagsimulang ipagtapat ang kanyang pag-ibig sa kanya. Labis na naantig si Yansu nang makita ito, at pagkapos ng palabas, tumakbo siya papunta kay Giant at bigla niya itong hinalikan. Samantala, labis na nag-aalala si Lin tungkol sa loon na hindi pa rin naaprubahan. Pinakalma siya ni Tao at sinabing siya na ang bahala sa lahat at hindi na niya kailangang mag-alala. Kasabay nito, nagawa ni Tao na mapatatakan ang ilang mahahalagang papeles. Pagkatapos, pumunta si Cheng upang makipagkita kay Giant at sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag niya kung paano niya tinulungan ang ama ni Giant na itayo ang kumpanya bago pa man ipinanganak si Giant. Kinagabihan, dinala ng abogado ang isang lasing na si Giant pabalik sa kanyang bahay. Pagpasok niya sa silid ni Giant, sinubukan niyang buksan ang isang locker. Matapos ang ilang ulit na pagsubok, nakuha rin niya ang tamang password, ang petsa ng kasal ni Giant. Nang mabuksan ang locker, natagpuan niya ang mga DNA report sa loob, na malinaw na nagsasabing si Cheng ay anak ni Giant. Sa kabilang banda, kinidnap ng abogado si Cheng at dinala siya sa isang lumang gusali. Nagpadala siya kay Giant ng larawan ng bag ni Cheng. Agad na nakilala ni Giant ang lugar at nagmadaling pumunta roon kasama si Yansu. Dumating din ang pulisya sa lugar. Habang inilalabas ni Giant si Cheng, marami ng reporter ang naghihintay doon na tinawag ng abogado. Nagsimula silang magtanong at hayagang inamin ni Giant na si Cheng ang kanyang anak. Sumuporta si Yansu at sinabi sa lahat na siya ang ina ni Cheng at binalaan ang mga ito na huwag gambalain ang kanyang asawa at anak kung hindi ay magsasampa siya ng kaso laban sa kanila. Kinabukasan, nang malaman ng ama ni Giant na si Cheng ang nasa likod ng lahat, nawalan siya ng malay. Agad siyang dinala ni Giant sa ospital, habang si Yansu naman ang nag-alaga kay Cheng, na tumatangging kumain o uminom at labis nang nanghihina. Samantala, sinabi ni Tao kay Lin na sinadya niyang taasan ang kita sa report upang madali nilang makuha ang loan. At ngayon, nagsimula nang muling makipag-usap si Cheng kay Giant. Nang makita ito, labis na natuwa si Giant. Samantala, naging stable na rin ang kalagayan ng ama ni Giant at nagkaroon sila ni Yansu ng ilang masasayang sandali na magkasama. Pareho silang mukhang tunay na masaya. Kinagabihan, nakaramdam ng matinding gutom si Cheng. Nang wala siyang makitang makakain sa bahay, lumabas siya. Sa kanyang pagbabalik, naligaw ang kawawang bata. Nang mapansin ni Giant na nawawala si Cheng, labis siyang nataranta at agad na lumabas upang hanapin siya. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakita niya ito at binuhat pa uwi dahil naputol ang tsinelas nito. Habang nasa daan, nakatulog si Cheng sa balikat ni Giant at labis itong nagpasaya kay Giant. Kinabukasan, bumalik si Yansu sa kanyang opisina, kung saan sinabi ni Lin sa kanya ang buong katotohanan kung paano siya binablackmail ni Tao. Pinakalma siya ni Yansu at sinabing huwag mag-alala dahil sabay nilang ilalantad ang lahat. Hiniling niya kay Lin na hanapin ang bank officer na nag-aproba ng loan at hinikayat din siyang sabihin ang totoo kay Dr. Yu. Sa wakas, pumunta si Lin kay Dr. Yu at inamin ang lahat. Kalaunan, inanyayahan ni Tao si Lin na maghapunan, iniisip na sa wakas ay aamin na siya sa kanya. Habang naghahanda siya, dumating si Lin kasama si Dr. Yu. Ibinunyag ni Yuen na legal na nakuha ang loan at nagsisinungaling lamang si Tao. Sinabi sa kanya ng bank officer ang totoo at na-airport na niya ito. Di nagtagal, nag-propose si Dr. Yu kay Lin gamit ang isang singsing at nagkabalikan ang dalawa. Samantala, napunta kay Giant ang proyekto. Nang makita ito, naggitngit sa galit si Cheng. Matapos ang auction, pumunta si Giant upang makipagkita sa kanyang ama at nalaman niyang nabunyag na ang lahat ng ginawa ni Cheng at siya ay nasa kulungan na ngayon. Lumipat ang eksena sa isang flashback. Nalaman natin na noong pumunta si Cheng upang makipagkita sa ama ni Giant noon, may nakita siyang nakakagulat. Hindi maganda ang kalagayan ng ama at minamaliit lamang ni Cheng si Giant.
Inisip niyang magiging abala si Jayan sa pag-aalaga sa kanyang ama, ngunit dahil sa pagkakamaling ito, natalo siya ni Jayan at napunta kay Jayan ang proyekto. Hindi lang iyon, lubusan din siyang nabunyag. Pagkatapos nito, pumunta si Jayan upang makipagkita kay Mr. Ho. Sinabi ni Mr. Ho na pinili niya si Jayan para sa proyekto dahil pareho silang tapat ng kanyang asawa at mahirap makahanap ng ganitong uri ng tao. Nagpasalamat si Jayan sa kanya at habang paalis, agad siyang tinawagan ni Insu pauwi. Pagdating niya sa bahay, nakita nila roon si Lin. Ipinakita niya sa kanila ang DNA report at sa wakas ay ibinunyag na hindi anak ni Jayan si Cheng. Sa flashback, makikita na noong nabuntis ang nakatatandang kapatid ni Lin, 2 buwan na silang hiwalay ni Jayan. Isang araw, labis na nalasing ang kanyang kapatid at nakilala ang isang lalaki na nakasama niya ng gabing iyon. Gusto ni Lin na pakasalan ni Jayan ang kanyang kapatid, kaya gumawa siya ng peking report. Ngayon, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at nagsimulang umiyak habang humihingi ng tawad sa kanila. Labis na nagalit si Yansu. Sinigawan niya ito at sinabi na si Cheng ay anak na nila ngayon at walang sinuman ang maaaring kumuha sa kanya mula sa kanila. Pinunit ni Jayan ang report at sinabi na hindi dapat malaman ng kahit sino ang tungkol dito, dahil ngayon si Cheng ay anak lamang nila ni Yansu at doon na nagtatapos ang usaping iyon. Sa susunod na eksena, kinausap ni Jayan ang mga board members. Lahat ay naguguluhan tungkol sa kumpanya at kung dapat bang aprubahan ang proyekto o hindi. Sa sandaling iyon, nakakuha ng bagong proyekto ang studio ni Yansu na labis na nagpasaya sa lahat. Kinagabihan, nagtatrabaho si Jayan sa kanyang bagong proyekto nang dumating si Insu at umupo sa tabi niya. Pareho silang masaya. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Jayan ang kanyang proyekto sa mga miyembro na hindi pa handang mag-invest. Kasabay nito, ipinakilala niya si Insu sa lahat. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Insu upang kunin ang kanilang lola. Sinabi ni Insu sa kanila na sa susunod na bumisita ang lola, dapat pumunta rin sila upang makita siya. Naging emosyonal ang kanyang mga magulang nang marinig ito at pumayag bago umalis. Sa susunod na eksena, ikinasal si Lin at Dr. Yu. Samantala, sa opisina ni Jayan, sabay na nilagdaan ni Jayan at Yansu ang kanilang proyekto. Ang construction project ni Jayan at ang cultural center project ni Yansu. Ngayon, magtutulungan na sila. At mga kaibigan, dito nagtatapos ang napakagandang dramang ito sa isang masayang wakas. Nagustuhan ko talaga ito ng sobra. Kung nagustuhan mo rin, siguraduhing ipaalam sa comment box. At, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel o nakapag-like ng video, gawin mo na agad. Kung ayaw mong ma-miss ang susunod na bagong drama, sabihin mo rin sa comment box kung anong drama ang gusto mong mapanood.